Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Nako, talagang ang aking puso po ay napupuspos ng kagalakan sa pagdiriwang natin ng ika-34th anniversary ng Servants of Christ Christian Community na ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang tayo ay magabayan sa Kanyang mga salita. Salamat po sa lahat ng mga na imbitahan at pinaunlakan niyo po yung aming imbitasyon. Salamat po ng marami. Okay? Kasi hindi po lahat, syempre, ng iniimbita ay nakakapunta. Pero sa lahat po ng nakapunta ngayong araw na to, salamat po ng marami sa inyo. At maging yung mga kapatiran natin na nasa online. Okay? So muli gusto kong batiin yung pong seniors group ni Ate Alice. Yan. Si Ate Evelyn, si Ate M, si Ate Iya, of course, kasama naman din lahat ni Narki. At saka si Ate Hasmin, at saka si Tita Bel. At si Ate Glo po ay sumasama na po sa grupo nila. Ayan. Salamat po, Ate Glo. Answered prayer po sa akin yon. Okay, gusto ko rin pong batiin natin yung mga taga Light of the City Christian Community. Galing pa po sila ng Muntalban. Okay? Sila po ay yung anak ng ating Servants of Christ Christian Community, no? Kaya naman sila ay pinangunguna ni Pastor Jerome, ang kanyang wife na si Joy, at ganun din si Ate Dayan, yung mother po ni Pastor Jerome. Yan. Gustong-gusto daw po niya makapunta dito. Kaya salamat po, Ate Dayan. Nakita tayo ulit, At nakita niyo po yung pinaggaganapan natin dito. Of course, si AC, si Ronald, si Adi, at saka si Jeff. Ayan. Ayan ang mga masugid na mga alalay ni Pastor Jerome sa ministry doon. Purihin ang Panginoon, no? At ilang taon na ang ating Muntalban outreach, Pastor Jerome? 2000? 3 years. 3 years. Ayan. So, salamat sa Panginoon at unti-unti, no? Lumalago yung ating gawain doon sa Muntalban. Okay? Dati, before pandemic, nakapunta pa kami ng Bible study nyo pa lang noon, diba? Okay? Si Ate Bel ay nakasama pa namin noon, nakapisita tayo noon. Pero after nung pandemic kasi, once a month ko na lang sila nabibisita. So this October, bibisitahin ko ulit sila. Okay? At salamat din sa mga kapatiran natin na naka-online at masugid na sumasama po sa atin sa pananambahan at saka sa pakikinig ng salita ng Diyos. Andiyan po si Tita Ching. Okay? Every Sunday kasama natin siya sa San Mateo. Si Ate Vicky na nasa California. Si Ate Sinta at saka si Joy na nasa New York. Si Ate Tess Galvez na nasa Quezon City. Si Ate Nati, hipag namin, na nasa Marikina, at saka si Ate Alice, na nasa Cavite, at ganun din si Ate Weng, na nasa Singapore. Salamat po sa laging pagsama ninyo. Ganun din po si Jello, yung classmate ni Derek, lagi siya natin kasama online. At maging si Ayan, mukhang walang, ang alam ko may shoot to ngayon si Ayan, pero siguro, may bakante pa siya, kaya kasama natin. Yung anak namin, And of course, si Dana, dahil si Dana ay nasa hospital pa ba si Dana? Okay? So, kasi nagkasakit si Dana, na dengue, okay? So, hopefully, gumaling na rin agad si Dana. At si Oliver, tsaka si Jo Chris, kasama din natin, yung panganay namin. At, patuloy niyo pong isama si Oliver uli sa panalangin kasi nagkaroon na siya ng 24-hour na walang lagnat, pero kaninang umaga ay nag-PM na naman sa amin at nilagnat na naman siya nitong past 2 days at naipayo sa kanya ng kanyang hematologist na magpa-admit na, magpa-work up, blood transfusion at saka monitoring. So right after our service, tatakbo po kami ni Mrs. para ihatid na naman ulit namin siya sa hospital for admission, for blood transfusion, at saka for monitoring. Sama niyo po kami sa lalong-lalo na si Oliver sa panalangin natin na maranasan natin lagi niya ang kahabagan ng ating Diyos, ang biyaya at ang kagalingan. Okay?
So on and off po yung lagnat niya. Mabuti na nga lang po, low grade, hindi naman tumataas pero nag-antibiotic na siya for 1 week pero wala pa rin. 2 weeks na, almost 2 weeks na yon na nilalagnat, on and off. Kaya alam nyo naman na hospitalize siya noong June ng almost ilang days yun sa kanya. 11 days na nasa hospital po kami noon. Kaya nga po sana ay patuloy nyo siyang isama sa pananalangin. Okay, salamat po ng marami. Okay, at ngayon po naman ay patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Kahit na anniversary, or Christmas yan, or New Year, kahit ano pa okasyon, lagi po nating isasama ang salita ng Diyos sa atin pong mga gawain. Dahil ang salita ng Diyos po ang pinakamahalaga. Okay? Sabi nga, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. And man shall not live by bread alone, but every word that proceeds out of the mouth of God. Kaya nga po, hindi po natin tatanggalin ang salita ng Diyos sa atin pong mga gawain. At ngayon nga po, ay lalo't higit na tayo ay nagdiriwang ng ating 34th anniversary. Kung may pagdiriwang na ganito, lagi ko po nababanggit ng mga nakaraang linggo na how much more pagdating ng pagbalik ng ating Panginoong Yesus. Definitely magkakaroon din ng celebration nun. Magkakaroon ng reunion. Sa November 30, magkakaroon ng grand reunion ng FCC, no? Yung Fellowship of Christian Communities, yung kinabibilangan nating organization. Yet, pagdating ng ating Panginoon, na sa second coming niya, lagi po nating inaano yun, no? Binabanggit, Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. Pero hindi yata na ituturo yung Christ will come again eh. Kaya nga, yun ang dapat pinaghahandaan natin. Yung Christ will come again. Sa kanyang muling pagbabalik, nakahanda ba tayo? At yun po yung pinag-aaralan natin every Sunday. Okay? Yung pong sinusubaybayan natin yung kanyang mga teachings, miracles niya, ang mga confrontation niya with the religious leaders. Okay? Lalo na, nung pumasok na siya sa Jerusalem. At ito ngayon, 1 linggo na lang ang kanyang magiging pagtuturo dahil malapit na yung Passion of Christ. Doon po sa biblical, of course, timeline. Kaya nga po yun ang sinusundan natin. Pero syempre, matatagalan pa tayo doon kasi uunti-unti pa natin yun eh. Perperekopi ang ating pag-aaral. So para po sa iba, yung pong pag-aaral na ginagawa namin dito every Sunday, ay based doon sa chronological events na nangyari sa Gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. So we consider the harmony of the Gospel and the chronological events. So wala po kaming nalalampasan. Iniisa-isa po namin ang bawat pericope. Okay? Now, sa second coming ng ating Panginoon, there will also be a celebration. At itong tawag ng iba ay the wedding of the Lamb. The Lamb of God. Okay? At alam naman natin, ang kordero ng Diyos ay ang ating Panginoong Yesus who takes away the sins of the world. So yung pong ating pag-aaralan ngayon is all about the parable of the wedding feast. Okay? Yung pagdiriwang nila ng isang kasalan. At yung po mangyayari pag sa second coming ng ating Panginoon. Magkakaroon ng wedding of the Lamb. Okay? Between the church and Christ. Okay? So let us now welcome one another in God's party, to God's party during that time, no? Pero sa panahon natin ngayon, tama-tama, meron din tayong pinagdiriwang party at ito'y anniversary. 34 years of God's grace, love, mercy, blessings, and even triumphs over trials. Kaya nga po ngayon, papakinggan natin ang salita ng Diyos base dun sa ating pag-aaral ng mga nakarang linggo. Ito na po yung sumunod na pericope. At ito'y nagturo ang ating Panginoong Yesus ng isang talinghaga uli, ng isang parable. Sa Matthew chapter 22, from verse 1 to verse 14. Babasahin po natin dyan ang mga talata at dyan lang po tayo mag-aaral. Mula sa mga talatang yan, pag-aaralan natin ito at iaangkop natin sa panahon natin. Kasi there was then and there, but we now have the here and now. So what is the principle, the then and there, at paano natin ito iaangkop sa ating here and now? Okay? Kasi siyempre, iba ang konteksto nila.
Wala pa silang mga computers noon. Wala pa silang masyadong technology. Paano natin iangkop dito? So we will be taking out the biblical principles from these stories and parables, and those principles we will apply sa ating buhay sa panahon natin ngayon. So hilingan ko po lahat na tumayo at babasahin po natin ito pong Matthew 22 from verse 1 to verse 14. And take note, yung pong babasahin natin, yan po yung ating pag-aaralan. Okay? Hindi po tayo lalayo. Okay? So Matthew 22, verse 1 to 14. And Jesus spoke to them again in parables, saying, the kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. He sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come. But they refused to come. Then he sent some more servants and said, tell those who have been invited that I have prepared my dinner. My oxen and fattened cattle have been butchered, and everything is ready. Come to the wedding banquet. But they paid no attention and went off, one to his field, another to his business. The rest seized his servants, mistreated them, and killed them. The king was enraged. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city. Then he said to his servants, the wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. So go to the street corners and invite to the banquet anyone you find. So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, the bad as well as the good. And the wedding hall was filled with guests. But when the king came in to see the guests, he noticed a man who was not wearing wedding clothes. He asked, how did you get in here without wedding clothes, friend? The man was speechless. Then the king told the attendants, tie him hand and foot and throw him outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. For many are invited, but few are chosen. Manalangin po tayo at humingi tayo ng gabay sa ating Diyos upang maunawaan natin ang kanyang mga salita. Dakilang Ama, salamat po sa napakabuting taon na ipinagkaloob mo na naman sa Servants of Christ Christian Community. Tunay na ikaw ay dakila. Hindi lang sa iyong iglesia dito, kundi maging sa mga buhay namin. Nararanasan po namin ang iyong katapatan, ang iyong pagkilos, ang iyong kahabagan, biyaya, pati po mga pagpapala at maging mga pagsubok na iniraraos mo rin kami. Salamat po, O Diyos, sa iyong kadakilaan. Tunay na dakila ka. Kaya naman, Panginoon, sa pagkakataong ito, muli kang magpakahayag sa iyong mga salita. Turuan mo po kami, Panginoon. At nawa maiangkop namin yung aming matututunan sa aming mga buhay. Upang nang sa ganun, Panginoon, sa muli mong pagbabalik, madatnan mo kaming handa at naglilingkod sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa mga salita mo na magbibigay gabay sa amin kung paano po kami mamumuhay bilang yung mga anak habang inaantay namin ang muli mong pagbabalik. Kaya, Panginoon, gabayan mo ang bawat sa amin dito ng iyong banal na Espiritu. Gamitin mo lamang po akong instrumento, pero ikaw po, Panginoon, ang siyang mangusap sa aming mga puso't isipan. Magpakahayag ka, Panginoon, at ikaw rin po magbigay sa amin ng kalakasan na magawa po namin ang kalooban mo ayon sa iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, pagpalain mo po ang bawat isa na makakapakinig at tutupad ng iyong mga salita. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mari na po tayo makaupo.
Nung nakaraang linggo po, para doon po sa mga ngayon lang po dumating, nakadalo, every Sunday kasi pinakikinggan namin ang messages at sabi ko nga kanina, chronological. So yung nakaraang linggo, napag-aralan po namin yung how must we listen to God's messages. Dahil nagpapahayag si Jesus ng katuruan, ng mga talinghaga, katulad ng nating nabasa ngayon. Pero marami po ang hindi nagpipay attention. At karamihan ay yung mga religious leaders pa. Okay? So 3 bagay ang nakita natin pagka tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Una, dapat lagi nating ma-picture yung God's patience and love. Every time na meron pong ikikwento ang mga gospel writers at pati na po ang ating Panginoon, makikita po natin lagi yung pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kahinahunan, okay, sa ating mga tao na makasalanan. So lagi po nating ma-picture ang God's patience and love at ma-perceive din natin na meron din pong God's judgment for those who will reject. Hindi po maalis yun eh. Kasi yes, God is love, but also God is just. Napag-aralan po natin nung nakaraan yun, okay? Na meron siyang mga pinaupa sa kanyang lupain, pero nung pinadala niya ang kanyang mga servants, yung mga tenants ay pinatay ang mga servants na yun. Ilang beses siya nagpadala hanggang sa pinagpapatay pa rin nila hanggang sa huli, pinadala na niya yung kanyang bugtong na anak na baka sakaling irespeto daw nila. Pero hindi, the more na pinatay pa nila. Dahil akala nila, pag pinatay nila yung anak, mapapat sa kanila na ang lupain. So yun po yung talinghaga, no? Yun yung kwento sa talinghaga. So nakita natin yung patience ng Diyos na paulit-ulit silang pinupuntahan, pero paulit-ulit silang sumusuway. Hanggang sa pinadala na niya ang kanyang anak, pero ganun pa man. Pinatay pa rin nila ang anak nung hari. So ano nangyari? Sabi po doon sa kwento, lahat ng mga tenants na yon ay kanya ding papatayin at ibibigay niya yung lupain sa ibang tao. So ang parable po na yon ay nagpapakita na merong God's patience and love, but there is also God's judgment for those who will reject. Okay? So sana po makita natin yon na yes, God is love. Sang-ayon po ako doon. Kaya lang ngayon parang hindi na po sinasama yung God's judgment eh. Na dapat lahat tayo maliligtas kasi mahal tayo lahat ng Diyos. Yes, mahal tayo lahat ng Diyos, pero meron siyang invitation na ginagawa. Meron siyang reaching out na sinasabi. Na kaya nga po may John 3:16 eh. Okay? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish. So may judgment. Those who will not believe shall perish. And those who will believe shall have eternal life. Kaya nga, balansihin po natin yung ating pakikinggan at yung ating tinuturo. God is love, but also God is just. Sa first coming niya, yung pong on a manger, He came to introduce Himself as the Savior and Lord. At yun po ang ginagawa nating pangangaral ngayon. Pinagsisikapan natin ang mga tao, tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas nila at kanilang Panginoon. But when Jesus Christ comes again, He will come back as King and Judge. Okay? So sa panahon na yon, Judgment Day na po yon. Okay? Kaya nga po dapat mabalansin natin yung napapakinggan natin at itinuturo natin. There is God's patience and love, but there is also God's judgment for those who reject. Napag-aralan po natin last week yon. Kaya nga, yung mga Pharisees or leaders of religious leaders, when they heard Jesus saying all these things, ang sinabi nila sa sarili nila, pinariringgan tayo nitong taong ito. Dapat patayin natin siya. Instead of repenting, instead of accepting, instead of paying attention with sincerity and an open mind, hindi. Naisipan nila patayin si Jesus dahil sila daw ang pinariringgan. Okay? So, ang nangyari po ay, again,
ang isang lesson na pwede nating matutunan doon, whenever we listen to God's messages, we must pay attention to it with sincerity and an open mind. Tapos noon, nagkwento na si Jesus nung tinatawag na another parable. And Jesus told the people another parable. At ito ay patungkol sa parable of the wedding feast. Yung binasa natin kanina. Okay? So, chronological po yan. Sunod-sunod ang pagkakakwento. At yun naman po pinagsisikapan nating pag-aralan. Merong kapistahang mangyayari. Okay? So, anong gagawin natin dun sa wedding feast na yan? Definitely, there will be celebration, feasting, there will be joy. Tayo po ba'y naimbitahan na sa isang kasalan? Of course, tingin ko lahat naman, maliban lang siguro sa mga bata pa, At pagkakasalan, talagang, pagdiriwang yun. Celebration yun. Alam niyo po, nung kinasal ko po si Jerome at saka si Joy, may gimmick si Pastor Jerome noon na hindi ko pa nakita sa ibang mga kinasal ko. Pwede ko ba kwento? Ha? Ha? May gimmick siya noon. Nung sabi ko, and the husband may now kiss his wife. Alam niyo kung anong ginawa ni Pastor Jerome noon? Kumuha ng pang mouthwash. Tapos galing ako, ngayon lang ako nakakita noon. Sabi ko, Brad, galing noon, original yun. Oo nga naman, di ba? Pero ang saya ng grupo, masaya yung celebration. Ganun naman lagi, di ba? Pero pag tayo naman na magiging bida ng mga kaibigan natin sa kasalan, ayan. Di ba? Kailangan, siyempre, may RSVP. Ano ba ibig sabihin ng RSVP? Yung po palang RSVP, galing po sa 4 French words yun. Kaya hindi po talaga natin alam kung ano ibig sabihin nun. Maliban na lang kung ano ang ibig sabihin nun sa English. Ang ibig lang po sabihin nun sa English, please respond. Please respond to the invitation. Kaya pagka ikaw ay inimbitahan at mayroong nakalagay RSVP, ibig sabihin mo na pupunta ako. Ayan. Kasi French words yung 4 na yung RSVP. Responde. Wag na po, hindi naman po ako marunong magsalita ng French di ba? Ang alam ko lang na French word ay beaucoup pour salé. Yan. Alam niyo yung beaucoup pour salé? Buko for sale. Buko for sale. Okay? So, yun po yung French word na ang ibig sabihin, you respond to the invitation. Now, may invitation dito sa kwentuhang binasa natin Di ba? Sa parable of the wedding feast. May invitation dyan. Okay? Pag sinabi ng invitation na save the date, ayan. At tayo, syempre, everyone is excited. Sa November po, meron na naman akong ikakasal. O, di ba? Kaya excited na naman ako uli na umattend. Every time na ako po'y nagkakasal, ay talagang ako po'y excited. Okay? Di ba, na? Okay? So, kailangan po natin ipagdiwang kasi yon dahil pagsasama yon ng lalaki at babae at ito ay commitment sa ating Diyos. Okay? So now, ang tanong natin, kung RSVP ang mga invitations, how do we respond to God's invitation? Kung sa humanly speaking, pag tayo ay hindi pwede siguro, baka hindi tayo magre-respond. Hindi ako makakapunta dyan. Pero pagka Diyos na ang nag-imbita, anong gagawin natin? Siguro, kahit ano, iiwan natin. Right? Makasunod lang tayo sa invitation ng Diyos. Ito pong parable of the wedding feast ay nagpapakita that God is inviting people to share and celebrate the wedding of His Son. Yun po yung parable of the wedding feast. So, how do we respond to such an invitation? Pag sinabi po kasing parable, it is an earthly story with a heavenly message.
Isang kwento na makikita nating ordinarily sa mga buhay natin sa mundong ito, pero meron pong kahulugan ito na makalangit. Kaya dapat yung makalangit na kahulugan, yun po ang ating makuha. Yun ang ating ma-pick up. Ano ang gustong palabasin ng ating Panginoon? At kinuwento niya itong parable of the wedding feast. Ano ang gusto niyang palabasin na karugtong ng kwento ng una? Ano yung unang kwento? The parable of the wicked tenants. Di ba? Kung ilang beses nag-imbita, nagpapunta ng mga servants, yung king, doon sa kanyang mga tenants, para kunin ang share ng pagkakatanim nila sa lupa, pinagpapatay nila. Eto na ngayon, may panibagong kwento na I would say parallel sa kwento doon sa parable of the wicked tenants. Parallel itong kwentong parable of the wedding feast. But this time, hindi yun dahil nagpapadala siya ng servants para kunin yung share ng crop. This time, may invitation, may kasalan. Kasalan ng anak ng hari. Okay? Inimbitahan yung mga tao. So ano ang naging response ng mga tao? Okay? Sa panahon natin ngayon, habang tayo nakikinig ng Word of God, God is also inviting us. Okay? To be with Him in the wedding day of His Son, which is the wedding of the Lamb. Sooner or later. Kasi hindi natin alam kung kailan yon. Okay? Pero sa muling pagbabalik ng Panginoon, there will be wedding of the Lamb between the church and Jesus Christ. And hopefully, tayo lahat ay kasama doon. Okay? Kaya nga may invitation na binibigay ang Diyos sa atin through that parable. So how do we respond to God's invitation? Ang una ko pong nakita is we must pay attention to it. Pay attention to God's invitation. Katulad po nung parallel doon sa lesson natin last week. Yun ang third point ko no? We must picture God's patience and love. We must also perceive God's judgment to those who receive, but we must also pay attention with sincerity and an open mind. When God invites us to this wedding feast, especially sa second coming niya, we must also pay attention to His invitation. Okay? Bakit po? Tingnan po natin ang nangyari, no? Jesus spoke to them in parables. Again, Again, in parables. Kasi ilang beses na niyang kiniwentuhan sila ng parables. Eto na naman, nagkwento na naman ulit siya. The kingdom of heaven is like. So, ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay tulad ng isang hari who prepared a wedding banquet for his son. So, imagine natin yung heavenly message nun sa earthly story. Ang earthly story, isang hari, nag-prepare ng wedding banquet, pero meron pong heavenly message. And that is, our God is preparing for a wedding banquet for our Lord Jesus Christ. Okay? So, He sent His servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. Yung pong wedding banquet is in honor of His Son. Kung kukunin natin yung heavenly message, in honor of our Lord Jesus Christ. Pero, yung mga pinadalang servants para imbitahan yung mga tao, they refused to come. Yung iba po ay hindi sumama. Tinanggihan yung invitation ng hari. Parang parang hindi, it's really odd. Kasi alam nyo kung bakit, sa panahon nila, kung mga hari-hari yan, tsaka may mga subject, it is not common na tanggihan mo ang royal invitation. Pero, nakuha nilang tanggihan. Sa panahon din natin ngayon, there is always an invitation from our God.
Pero bakit nakukuhan tumanggi ng ibang mga tao pagka merong invitation ng Diyos to come? Sabi nga ni Jesus, di ba? Come, follow me. Why are there some people who are not coming and following Him? It's odd. Diyos ang nag-iimbita eh. Parang, bakit gano'n? Nakukuha nilang tumanggi sa Diyos? Baka sa ibang tao, mahiya sila. Pero sa Diyos, hindi sila nahiya na tumanggi sa invitation niya. Kaya parang parang medyo may konting problema dun sa mga tao. It's the King who is inviting you. And it is God who is inviting us sa panahon natin ngayon. How come they refused? Yet, makikita po natin sa sumunod na verses, yung God's patience. Then He sent some more servants. Ayun na, parang yung kinikwento ko sa inyo last week, ano ba? God's patience and God's love. Ini-extend sa mga tao. Sabi niya, tell those who have been invited. Nag-refuse na sila, ha? Pero sabihin mo sa kanila, I have prepared my dinner. So, hindi lang kayo pupunta sa kasalan. May kainan. Okay? My oxen and fattened cattle have been butchered. Pinatay na yung baka. Yun, no? Hindi lang lechon na baboy, lechong baka to. Okay? Balak ko sana, ngayong anniversary natin, magpalitsyon eh. Litsyon pugo. Pero marami na po mga 60s eh, no? Baka next year, no? Ha? Baka sakali, Ate Glo, no? Next year. Okay? Talagang litsyon baboy, no? Okay? Pero, anyway, eto na eh. May mga pagkain na. So, hindi lang siya nag-imbita na tumanggi yung mga tao, baka kaya tumanggi, baka isipin nila, wala kasing pagkain. Hindi, may pinatay na kaming mga baka, no, na butcher na, everything is ready na, come to the wedding banquet. Magiging masaya to, napakasarap ng kainan. Sino hindi pupunta? Abay, ang sabi doon sa sumunod na verse, but they paid no attention. Hindi pa rin pinansin and went off. One to his field, another to his business. Pwede naman siguro kung isang araw lang eh, no? Bakit hindi? Pero parang instead of refusing now, they just simply ignored. So yun ang naging second response nila. Instead of paying attention, they refused to come, yet God is patient, the King is patient. So, He sent another group of servants at sabihin nyo, nakahanda na lahat, ang kakainin, napakasarap. And still, they ignored the invitation. Sa panahon natin ngayon, kahit na i-inform natin o i-share natin, God is love and He wants you to be with Him and His kingdom, still, some people will ignore that. Okay? Nakakalungkot. Pero yung pong nangyayari noon na parable ni Jesus, nangyayari po sa panahon natin ngayon na meron ding ini-extend na invitation ng Lord, pero marami pa rin ang tumatanggi at nagsasabi na, busy ako eh, pasensya na kayo ha. Siguro, pagka may panahon na ako. Yun. Okay? So again, yung second invitation, na-ignore. Pero mas malungkot. Dahil, sabi doon sa sumunod na verse, the rest seized his servants, mistreated them, and killed them. And now, Jesus is speaking about the servants or the prophets that He sent to Israel na pinapatay pa nila. At yun nga ang parable of the wicked tenants, pati yung anak pinapatay, no? So again, siguro sa panahon naman natin ngayon, wala namang ganon. Pero before, parang lumalabas, no? Aside from the refusal at yung pag-ignore nila, naging hostile pa yung iba. I do believe, no? Sa panahon din natin ngayon, as we share the gospel, merong ibang mga tao hostile sa ating invitation. Malupit sila. Okay? Okay lang kung di ka pansinin eh. Pero yung talagang pagsasabihan ka, yung mga tagapangarap natin noong araw po, no? Pagka pupunta na ng Bible study yan, dito sa Ciudad Real, sasabihan sila ng mga kapitbahay nila doon sa pangarap. O ayan na yung mga mga buwang again. Buwang again.
Yon. Okay, sabi ko nga sa kanila, tsaga-tsaga lang, hayaan nyo, talagang ganun. May mga tao na hindi lang tumatanggi, hindi lang ini-ignore, kundi nagiging hostile pa, nagiging malupit pa. Okay? Meron po tayo mga outreaches noon sa Nueva Ecija, talagang pinaparatangan yung Bible study na ito daw ay gawain ng Satanas. Satanic. Okay? Talagang pinadala sila sa barangay noon. Kinwestiyon sila Pastor Arnel pa noon. Ano? Kinwestiyon sila sa pagiging ginagawa niyong grupo na yan. Doon nagkaroon pa si Pastor Arnel tuloy ng opportunity para mag-share maging doon sa barangay. Okay? So meron pong ganitong hostilities na nangyayari as we invite people to come to Jesus, to accept Him as Lord and Savior. Kasi merong refusal, merong pag-ignore, at merong mistreatment. And so, kung tayo, yung hari, okay, nagpadala ka ng invitation, ginalingan mo ang paghahanda, tinanggihan ka, at pinatay pa yung mga pinadala mong servants, anong gagawin mo kung ikaw ang hari? Okay? Diba? Kaya, nakakalungkot mang isipin, pero ganun po ang nangyayari dito. I do believe na meron pong reason kung bakit yung hari, sabi diyan, the king was enraged. Nagalit, siyempre. And he sent his army and destroyed those murderers and burned their city. Tayo kaya, meron ba tayong tinanggap na invitation sa isang party? Tapos ayaw mo talagang umattend. Paano kung halimbawa na-invite ka talaga sa isang party, tapos ayaw mo talagang umattend? Anong gagawin mo kaya? Siguro naman, hindi mo sila mistreat. Hindi mo sila papatayin, no? Okay? Pero dito, sa parable, ganun ang nangyari. I do believe, Jesus is telling a figure of speech, yung tinatawag na hyperbole or exaggeration. In-exage niya para makita talaga kung ano ang kalagayan ng puso ng mga tao. Okay? Or, meron ba tayong mga inimbitahan tao na para umattend ng ating party? Naglinis tayo, nagluto tayo, nag-decorate tayo, nakaset na yung table. Okay? Tapos, hindi nagdatingan yung mga tao. Ang lungkot kaya no? Magagalit kaya tayo sa mga tao? Ako, iisipin ko baka may dahilan naman sila kung ba't hindi sila umattend. Okay? Pero hindi naman tayo siguro magagalit, ano? Pero hindi ko po maalis kung merong magagalit. Sa inimbitahan mo, pinaghandaan mo, tapos hindi nagdatingan, may kanya-kanya pala silang lakad. Bakit nung una pa man hindi nyo sinabi? Sana hindi ako naghanda ng ganito kadami. Diba? Yun ang iisipin natin. Pero bakit ganun ang nangyari? Ang nangyari pa, naging hostile pa sila. Kaya, pinapatay. Kaya nga sabi ko sa inyo, baka hyperbole yung kinuwento dyan, no? Pero maging ganun pa man, okay? Hindi natin maalis yung hari na ma-enrage, magalit, at ipapatay yung mga murders. Kasi pumatay sila ng mga servants niya mismo Di ba parang kalapastanganan sa isang hari? Hari yun, na nag-imbita. Tapos hindi mo papansinin, papatayin mo pa yung mga servants niya. Okay? So talagang nakakalungkot mang isipin, pero ganun ang nangyayari. Or according to mga Jewish scholars, ang intention talaga nitong kwentong ito ay para doon sa mga religious leaders. Okay? Kasi mga Hudyo na tumatanggi kay Jesus. Iniisip siguro ng mga Hudyo, chosen people of God kami. Kami ang pinaghaharian supposedly ng Diyos. Pero alam naman po natin, iba yung akala mo nasa yung kaharian ng Diyos, iba yung pinaghaharian ka ng Diyos. Okay? Alam nyo, napakagandang isang prayer every morning paggising. Yun po ang lagi kong ginagawa. Okay? Pagkatapos kong purihin siya, bago ako bumangon pupurihin ko siya. Tapos, ang una kong prayer, Lord, sa araw na to, pagharian mo po ako.
pagharian mo po ako. Okay? Upang nang sa ganun, lahat ng magagawa ko ay hindi kalugod-lugod lamang sa Kanya. Pagharian mo po ako, Panginoon. Kaya nga, di ba, ang parable, sabi ni Jesus, Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a king. Okay? So, yung pong kaharian ng langit, hindi po siya place. Hindi siya lugar lang. Okay? Kundi yung paghahari ng Diyos sa tao. Diba? Yung sa Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Your kingdom come. Nawa, Panginoon, ang paghahari mo ay dumating na dito sa aming mga buhay. So, hindi lang yung paghahari ng kaharian na place, kundi yung paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. Okay? Kaya ito po nakakalungkot Kasi it is about the kingdom of God and God is inviting people pero no one seemingly is paying attention to it. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, okay? Mga magulang, mga anak, no? Every time na makakarinig tayo ng salita ng Diyos, God is inviting us to come to Him and follow Him. Let us pay attention to such invitation. Tanggapin po natin. Okay? At paunlakan natin yung imbitasyon ng Diyos. Ayan. Paunlakan po natin yung invitation ng Diyos. Yung po una ko nakita dito. How do we respond to God's invitation? First is to pay attention to it, to His invitation. Ang second na nakita ko po dito sa parable is we must also prepare for it. So, hindi lang yung papansinin natin, tatanggapin natin yung invitation, kundi paghandaan din natin na pagpunta natin doon sa invitation, sa wedding banquet, nakaprepare tayo. Okay? Sino ba dito ang nagpunta sa isang wedding banquet na hindi nakaprepare? Meron po akong isang nakakatawang kwento na nakakatakot. Alam niyo po, nung kinasal ko po si Pastor Jerome tsaka si Joy, grabe yun, experience ko nun. Sobrang takot ko. Alam niyo kung bakit? Napunta ako ng Bulacan. Diba sa Bulacan tayo kay kinasal, meron po akong nadaanan na parang may naapakan ako na muntik ako matalisod, pero malayo pa po ako doon sa, nandun na nga pala ako halos. Natalisod ako na yung aking sapatos, hindi alam ni Portia to yung aking sapatos, bumigay yung ilalim, alam yung, ano man tawag doon, swelas, talagang humiti. Sabi ko, takot na takot ako kasi wala akong makita ang bilihan ng sapatos doon sa Bulacan Wala nang SM doon, ang layo na ng SM. Pagka pumunta pa ako, malilate ako sigurado. Okay? Takot na nangyayari. Magiging katawa-tawa ako noon. Pupunta ako sa wedding, pagkatapos gaganyan ako kasi yung sapatos ko may... Di ba? Bumubuka talaga yung swelas. Ganyan, no? Yun ang iniisip ko no? Pag sinabi nila, ano nangyari, Pastor? Sakit parang si Asap lang. Parang si Asap lang, no? May uric acid. Okay? Grabe talagang buka. Takot na takot ako noon. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako. Hanap ako ng sapatero. Okay? Merong mga nagturo sa akin. Wala. Tapos, meron akong isang nakita, yung nagbubulkanize ng mga gulong. Pasok ako doon, nagbubulkanize ng gulong. Pasok ako doon. Pwede ko pang, natatawa ako, magpabulkanize ng sapatos. Grabe talaga experience ko noon. Okay? Parang hindi ko masyadong napaghandaan. Okay? Kasi yung sapatos na yun, talagang matagal na yun matagal ng sapatos yun no? Parang hindi ko napaghandaan. Anyway, mabuti na lang, mabait yung lalaki doon na nagbubulkanize. Talagang, sabi niya, sandali bibili tayo ng
ano to? Yung pandikit na matibay doon. Hindi mighty band eh. Hindi lang rugby. Hindi lang epoxy. Ha? Bulldog. Yun, bulldog. Talaga, specific ba yun? Sabi niya, teka, bibili lang ho ako ng bulldog. Sabi ko, matibay po yan. Opo, wala pong ano to. Walang sablay ito. Talagang nilagyan niya. Pagkatapos, dinikit niya, no? Talagang dinaganan niya, inipit niya yung pinaka sa loob. Talagang matibay pala talaga yung bulldog. Commercial, Nag-commercial pa. Pero ganun. Kaya pagdating ko dun sa wedding, ay medyo confident na ako. Dahil sa sapatos ko. Pero parang hindi napaghanda ang mabuti. Kaya nga po, pagka tayo inimbitahan ng Diyos, dapat paghandaan po natin. Yung invitation niya. Alam niyo kung bakit? Tingnan natin yung sumunod na mga kwento. Then he said to his servants, nung pinapatay na niya yung mga murderers, the wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. So, go to the street corners, go to the main roads, invite everyone, anyone you find. Okay? So, hindi po ito ibig sabihin porket hindi pupunta yung mga tao sa invitation ng Diyos, hindi matutuloy yung second coming niya. Or hindi matutuloy yung wedding banquet, wedding of the Lamb. Tuloy po yun, whether pumunta sila o hindi. Okay? Pero yun, may judgment. Doon sa hindi pumunta, tumanggi, nag-ignore at nag-hostile, may judgment sa kanila. Okay? So ngayon, ang invitation, in-extend na. So kung babasahin daw natin sa Jewish tradition, hindi lang doon sa mga tao na mga Israel ang in-invite ng Diyos, in-extend na niya to the Gentiles. Go to the street corners and invite anyone you can find. Ayon. Kaya na-extend na po yung gospel sa mga Gentiles. Anyone you find. Alam niyo po, hindi naman din to usapang panakip butas. Kasi pwedeng isipin nila, ay, panakip butas lang kami. Yung inimbitahan kasi hindi sumama, kaya kami na lang ngayon ang kinukumbida. Hindi po ito panakip butas. Ang pinakamotibo po dito is to share the banquet. To share the celebration. Yung ayaw sumama doon sa celebration, so ayaw nyo, sige, wag kayo, pero i-invite ko pang iba para ma-share ko yung invitation na yon. God wants someone, anyone, everyone to join in His joy and celebration and be part of His kingdom sooner or later pagdating ng ating Panginoon. So both group were given the same opportunity. Now, if that was true to them, it is also true to us right now. Sa pagdating po ng ating Panginoon, dahil dito tayo kung tutusin sa mga Gentiles na bilang, dapat paghandaan po natin. Okay? So the servants, sabi po doon sa sumunod na verse, went out into the streets and gathered all the people they could find, the bad as well as the good, and the wedding hall was filled with guests. So again, the party will go on kahit hindi pumunta yung iba. Now, wider ng invitation. Maging mabuti o masama, maging mahirap o mayaman, maging matalino o mangmang, lahat kumbidado na sa wedding party. Hindi katulad nung una, parang ang mga kinumbida, yung mga talagang kasikat lang. Yung mga, sabi nga nila, sa Jewish tradition, talagang mga Hudyo lang. The chosen people of God. But they refused to accept the Son, to honor the Son. Kaya ngayon, in-invite na pati mga Gentiles. So there's now no more distinction or judgment pagdating sa behavior, beliefs, attitudes, or morals ng tao, whether good or bad, invited sa wedding feast. Whether good or bad. Lahat ng klase ng tao, iniimbitahan na. Okay? Sa wedding banquet. Okay? Kaya nga po, kung
that's true to them, it is also true to us. Lahat po invited. Mabuti man o masama. Yan. Wala po tayo dapat kinikilingan na dapat, grabe itong mga to, manginginom yan. Huwag nating invite yan. Hayaan mo silang maparusahan sa impyerno pagdating ng araw. Wala pong ganunan. Lahat po dapat imbitahan natin sa banquet. Itong kumpare ko to, magaling to. Tsaka galante to. Ito ang dapat, mga kumbida sa church. Wala pong ganunan. Kahit sino imbitahan natin sa church or sa wedding banquet na to, na invite, na binigay na illustration ng ating Diyos. Okay? Everyone now is invited, whether bad or good. But, sabi po doon sa sumunod na talata, but when the king came in to see the guests, he noticed a man who was not wearing wedding clothes. Ayan. Hindi pinaghandaan. Yun yung Kaya dito ko po sinabi na, let's prepare for it. Kasi, mayroong nagpunta doon sa wedding banquet, hindi nakadamit pang kasal. How did you get in here without wedding clothes, friend? But the man was speechless. Okay? Tayo ba, halimbawa pumunta tayo sa na-invited tayo sa isang wedding. Sa isang wedding, pupunta ba kayo ng hindi kayo nakaayos na pang kasal? Di ba? Supposedly, nakaayos ka man lang. Meron po ako dating isang napuntahan. Hindi ko na po babanggitin yung na yun. Isang school na nag-offer ng, ano ba ang tawag doon? Yung bang parang baccalaureate yata, no? Baccalaureate party. Na ang lahat ng mga estudyante talagang anong tawag doon? Formal. Nakabarong, naka-coat and tie. Okay? Lahat po ng mga invited. Naka-ready sila for the baccalaureate party na yon. Ang malungkot, yung pastor po, hindi nakabarong, tapos yung maong pa niya, yung punit-punit. Yung style, Sabi ko, parang inappropriate naman. Nag-invite ka ng isang formal baccalaureate party, pagkatapos ikaw mismo, sabi ko, tsaka ba't ka bumili ng maong na may punit na? Hindi ko naman kausap, pero nasa isip ko, ba't kaya bumibili sila ng maong na punit? Bakit nga ba? Punit na yun Bakit binibili nyo pa yun? Style yun, pastor. Style ba yun? Pero kasi, di ba? Anyway, parang malungkot ako nun. Kasi sabi ko, bakit ganun? Sana man lang appropriate dress. Ayan. Appropriate dress. Kung ano okasyon, ilagay natin sa okasyon yung ating pananamit. Prepare for it. Kung theologically speaking, gawin natin ito, let us prepare for the wedding of the Lamb. Let us prepare for the coming of the King. At i-prepare natin ang ating mga sarili. Ang ating sarili, kasi bakit sabi dito, a man there was not wearing wedding clothes. Siyempre yung tao magsusuot ng tamang angkop na damit, di ba? Siya ang magpiprepare para sa sarili niya. Pero anong ginawa nitong taong ito? Yung pong mga commentaries na nabasa ko, yung mga wedding garments is an indication of a full participation in the joy of the feast. Kaya napakahalaga sa kanila na nakadamit sila ng pangkasal kasi ibig sabihin yan, ikaw ay talagang nakikipag-join sa celebration. Talagang nag-aksaya ka rin ng effort, nag-effort ka rin para umattend noon, pinaghandaan mo rin, kaysa yung parang hindi ka nakadamit ng maayos, parang wala daw respect, sabi ng ibang mga commentaries na nabasa ko, no? Hindi niya nirerespeto o ino-honor yung son o yung ikakasal na lalaki. So walang paggalang kung ganito ang hindi siya naka-wedding clothes.
Ngayon, sa kanila, parang meron talaga silang mga, kung hindi mo kaya ng talagang isang wedding clothes, no? Di ba, barong. Ay kahit na mga long sleeves na nakakurbata ka man lang. Or, wag naman yung naka-t-shirt ka. Wedding kasalan eh. Pero daw, sabi, may nabasa isang komentary na kung ikaw naman daw ay wala kang ganong klaseng mga damit. Kasi na pwedeng gawing dahilan. Hindi ako makakapunta kasi wala akong damit Di ba? Nakarinig na po ako ng mga ganyang inimbitahan pero hindi pumunta dahil wala raw silang damit. Doon daw sa kanila, traditionally, pagka yung mga kinumbida at walang wedding dress, yun daw host, may piniprepare man lang na white dress na isusuot na lang nila. Kahit papano, naka-wedding dress na sila noon. White. So, ipoprovide nung hari. Ay, wala po kasi. Dahil ka, ito, suot mo to. Ayan. Okay na yan. Pwede ka na pumasok. Now, yung iba, doon sa story yung isang ito daw ay maaaring inalukan din ng wedding dress pero hindi pa rin niya sinuot. Kasi speechless siya Paano ka nakapasok dito na wala kang wedding dress? Ay sabi, wala ho kasi akong damit Merong pinamimigay doon sa labas Ba't hindi mo sinuot? Yan. So meron pa ring pagtanggi doon sa rule o sa command or sa standard na dapat gagawin pagdating doon sa loob ng wedding banquet. Kaya nga, dapat paghandaan natin yung wedding banquet na to. Paghandaan natin yung second coming of our Lord Jesus Christ. Sabi ng iba, ibang mga commentaries lang na nabasa ko, na yung wedding dress mismo is given to us by God. The wedding dress of purity, of righteousness, of justification, ang Diyos na ang nagbibigay sa atin noon. Through our Lord Jesus Christ. Kaya nga lang kailangan ihanda din natin ang ating mga sarili. Now, everyone is invited. Every one of us. Wala pong isinipwera ang ating Diyos. Lahat po kumbidado. Kailangan nga lang tanggapin natin at paghandaan natin. Okay? Na meron po tayong dapat na gagawin din in order for us to really enjoy the fellowship of our God when He comes. Kung true sa kanila noong araw yon, it is also true to us. But then, because of this man who was speechless at ayaw yatang tanggapin yung wedding clothes na ino-offer. Kasi meron daw ganung tradition sa kanila. Pag walang-wala talaga, bibihisan sila. At least man lang, white dress para meron silang isusuot. At hindi yung parang, bakit hindi man lang parang pinaghandaan? Kasal ko to. Tapos ganito ang suot nila. Okay? So, the king, of course, told the attendants, tie him hand and foot and throw him outside and into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. For many are invited, but few are chosen. Again, there is judgment. Alam niyo, hindi mo maaalis Sa Biblia, yes, there is the patience of God. Ilang beses nagpadala ang Diyos ng servants for invitation. Bagamat they refused, they ignored, and they even killed. Pero, dapat makita natin, may judgment din. Yes, may mga nagpunta, pero nagpunta yata for the ride lang, nakiki-joyride lang, pero they never accepted or honored the king or even his son. Joyride lang sila, sige, sama tayo dyan. Pero they never prepared for that wedding. Ano nangyari? The king throw him outside into the darkness. Again, judgment. Okay? So, sana maintindihan po tayo na, kasi marami pong kumakalat ngayon na magandang katuruan, God is love. Lahat tayo pupunta. At yun po ang aking bagong pinag-aaralan ngayon. Tapos ko na pong pag-aaralan yung modernism, postmodernism. Tinuturo ko na po yung postmodernism. Nung nakaraang
third Sunday, in-invite ako ng young professionals ng NCC to teach about postmodernism and the Christian identity. Nung narinig ng ilang mga nanay at magulang, sa October, sa second week of October, invited na naman ulit ako to teach the parents naman on postmodernism. Pero may bago pong kumakalat ngayon na bagong ideology, inclusivism. Kahit na hindi tayo pare-pareho, lahat tayo tanggap ng Diyos. Kung babasahin po natin ang Biblia, parang hindi po ganun ang tinuturo. Pero magandang ano yon, magandang ideology yon. Bakit? Tanggap tayo lahat Walang judgment. Lahat tayo kanya-kanyang daan lang yan. Pero doon lang tayo sa isang Diyos pupunta. Parang hindi po yung tinuturo ng Diyos Kasi sabi niya, I am the way. It is only through Jesus. It is only through Jesus. It's not even religion, but through a person, our Lord Jesus Christ. Okay? Kaya nga si Jesus naman lagi ang dapat nating tinuturo. Ang kanyang mga salita ang atin laging binabahagi. At kung papakinggan natin si Jesus, even in this parable, yes, God is patient and love, but He is also a God of judgment. There will come a time, pagdating ng ating Panginoon, judgment will fall to those who reject. Now, medyo tingnan po natin ngayon, let's examine ourselves. Baka mamaya kasi until now, we are just simply pretending to be a Christian. Until now, gusto lang natin palabasin yung outward, okay? But we never really trusted God. Talagang hindi naman tayo sa Kanya nagtitiwala. Nagtitiwala tayo sa sarili nating kakayahan. Ay, kanya-kanyang paniwala lang yan, kanya-kanyang belief lang yan. Basta ako magpapakabait ako, wala akong agrabeduhin tao. Ay, bakit namang nakailangan namatay pa si Jesus kung ganun pala magiging patakaran? Magpakabait lang tayo. But all men have sinned and fall short of the glory of God. Wala pong exempted doon, pati po si pastor. Makasalanan dati. Pero, hanggang ngayon, nagkakasalanan. Pero, ang aking buhay, nilaga ko na sa Diyos, si Lord na ang magagabay sa akin. Magawin ko ang kanyang kalooban. Upang nang sa ganun, paghandaan ko ang kanyang muling pagbabalik. So, wag po tayong padadaya sa dyablo. Kasi yun po ngayon ang gustong anuhin ng dyablo ngayon, bagong ideology, inclusivism. Pinag-aaralan ko na po ngayon yan. Kumukuha ako ng mga materials and articles and trying to connect the Word of God with it. Is it really true? Bakit ang ating Panginoon magsasabi na, He who is not with me is against me? Okay? So again, there is God's love, but there will always be God's judgment for those who will reject. Okay? So, medyo pag-aralan po natin ang ating mga sarili ngayon. Okay? Are we still hanging on to our goodness? Sarili natin. Lord, alam mo naman ang puso ko Mabait naman ako, di ba? Pero I don't need to read your word. Anyway, Lord, mabait ako. How can we know what is His will without reading His word? Kaya nga, I would always encourage you, let us listen to God's Word every week, every Sunday. Learn from His Word to be our guide. At pagdating ng panahon sa muli niyang pabalik, okay, we have paid attention to His Word and we have prepared ourselves for His coming. Kaya nga, as a challenge to every one of us na nandito po ngayon, okay, salamat po, sabi ko nga kanina, sa invitation na pinaunlakan ninyo, bawat isa sa atin dito. Yet, our challenge is that God's invitation into His kingdom is both a privilege and an honor. Everyone is invited, but there are those who are disinterested, indifferent, refuse, and hostile, which show their rejection of His kingship. Now, on our part, as we listen to His word today, we must pay attention to His invitation and prepare to honor
His Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. May we all be present when the Lord comes in His wedding banquet. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po muli sa paalala mo sa amin at maging sa pagtutuwid na sa amin pong mga maling kaisipan or maling ideology na hindi po namin pinag-aaralan, tinatanggap lang namin dahil mukhang maganda, mukhang okay, pero when it comes to your word, meron palang nagko-contradict sa salita mo. Panginoon, tunay nga po na napakinggan namin that you are inviting every one of us here and all those people who are listening through your FB Live at maging sa mga replay nito. Lord, nawa, Panginoon, makita po namin ang patience mo sa amin, ang iyong pag-ibig, na in spite of sometimes we refuse, we ignore, yet, Lord, you still try to reach us out. Padala ka ng padala ng mga anak mo para kami abutin at sumampalataya sa iyo. Nawa, Panginoon, dumating ang panahon na ang bawat isang nakikinig sa salita mo ngayon sa pamagitan po nitong pangangaral na to ay magkaroon ng decision to really follow you and prepare for your second coming. Dahil alam po namin, Panginoon, for those who will reject, judgment will really fall. But then, Lord, tulungan mo rin kami na i-reach out yung iba naming mga kaibigan, kamag-anak na hindi pa po nakakakilala sa iyo, na hindi po tumatanggap ng iyong kalooban, ng iyong mga salita. Tulungan mo rin po kami, puspusin mo kami ng banal na Espiritu mo, na ipaunawa namin sa kanila ang need, ang aming desperate need of your salvation, of your Lordship, O God. Tulungan mo nga po kami, Panginoon. Panahon na para hindi na po kami magdili-dali sa aming mga activity sa buhay, kundi mag-focus kami na umabot sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo at encourage namin sila na dumalo sa mga gawain ng Bible study, worship service every Sunday upang lalo pa naming makilala ka, malaman ang kalooban mo at mapaghandaan ng lubusan ang muli mong pagbabalik. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Salamat po sa bawat isang nakapakinig. Pagpalain mo po ang bawat isang tutupad ng kalooban mo. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po, Panginoon, ang papuri, parangal at luwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen.